Ito ang part 2 ng Tagalog film recap natin ng pelikulang Man of Steel 2013. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 ay maaari nyo pong mapanood ito mula sa link sa baba. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Maya-maya si Kal-El suot ang Kryptonian suit niya ay humarap sa hukbo ni General Swanwick at sinabing susuko siya sa kanila kung papalayain nila si Lois Lane. Pagkatapos ay dinakip na ng mga sundalo ni Swanwick si Clark ng nakapusas at dinala kay Lois. Natanong rito ng babae kung anong ibig sabihin ng S sa suit niya at sinabi ni Clark na hindi ito S kundi simbolo ng pag-asa sa mundo niya. Sumagot naman si Lois na sa Earth ay S ang naka-indicate sa dibdib niya at binigyan siya ng alias sa pangalan na Superman. Ilang saglit ay tumayo roon si Clark at pinutol ang posas niya at sinabi kina Swanwick na hindi siya ang kalaban nila kundi si Zod. Natatakot lang sila sa kanya dahil alam nilang hindi nila siya makokontrol pero hindi nila kailangan mangamba sa kanya. Maya-maya sa labas ng kampo ni Swanwick ay pumunta rito ang spacecraft ni Zod upang kunin si Clark. Lumabas dito si Commander Peora Ul at sinabi kina Swanwick na kailangan rin ni General Zod si Lois sa ship nila. Pagsakay ni Clark sa spacecraft ay palihim na inabot niya kay Lois ang command key niya pagkatapos ay sinuotan ng babae ni Peora ng kanilang breathing apparatus. Hindi nagtagal ay narating na nila ang Black Zero ship ni Zod at nakaharap rito ni Clark ang general. Subalit biglang naging kakaiba ang pakiramdam roon ni Clark at nagsimulang manghina na ayon kay Zod ay nag-a-adjust ang katawan niya sa atmosphere ng ship nila. Habang walang malay ay nakaharap naman ni Clark si Zod sa isang mental projection, pinaliwanag nito sa kanya na noong sinubukan nilang iligtas ang Krypton at ang kanilang sibilisasyon ay sinintensyahan sila ng pagkakulong sa Phantom Zone. Pero nang sumabog ang kanilang planeta ay nakalaya rin sila rito at nang binago nila ang Phantom Drive ng Black Zero ship sa isang hyperdrive ay nakapagsimula na silang maglakbay sa kalawakan. Pinuntahan nila ang mga lumang outpost sa ibang planeta at kinuha ang mga mapapakinabangan rito kabilang na ang World Engine. 33 years silang naglakbay sa kalawakan hanggang sa nakatanggap sila ng distress signal na nalikha ni Clark nang in-access niya ang scout ship nila. Ang codex naman na naglalaman ng mga genetic information ng mga Kryptonian na ipapanganak pa lang ay kinuha ng ama ni Kal at pinadala kasama siya sa isang escape pod papuntang Earth upang ang lahi nila ay mabuhay muli roon. At gamit ang World Engine ay babaguhin nila ang Earth katulad sa mundo nila subalit mamamatay ang lahat ng tao rito. Hindi pumayag si Clark sa kanya at nagising na siya sa medical bay ni Zod at inamin nito sa kanya na siya ang pumatay sa ama niya noon. Kung kinakailangan na gawin niya uli ito ay gagawin niya para sa kanilang bloodline at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ang tauhan ni Zod na si Jax Orr ay kinuhaan si Clark ng sample ng dugo habang si Lois ay kinulong nila sa isang chamber ng ship matapos iiskan ang isip niya. Nakakita naman rito ang babae ng panel na napansin niyang may butas na tugma sa command key na binigay sa kanya ni Clark. Nang nilagay ni Lois ito rito ay lumabas ang AI projection ng ama ni Clark at sinabi nitong papalitan niya ang atmosphere ng ship ni Zod sa compatible sa tao. Nakahinga na rito si Lois nang wala ang breathing apparatus at kinuha ang command key. Paglabas nila ng chamber ay sinaraduhan ng pinto ni Jor ang isang kalaban at kinuha ni Lois ang baril nito pagkatapos ay pinagbabaril ng babae ang iba pang kalaban sa daan. Ilang saglit ay pinasakay ni Jor-El si Lois sa isang escape pod ngunit inatake siya rito ng isang kalaban pero nasipa niya siya at nakaalis na roon mula sa pod na may malaking damage. Si Clark naman ay nakaalis na sa gapos niya pagkatapos ay pinakita sa kanya ng ama na nasa panganib si Lois sakay ng escape pod pero sinabi ni Jor na magagawa niya itong maligtas pati na ang sangkatauhan mula kay Zod. Umalis na sa ship si Clark at mabilis na lumipad palapit kay Lois. Nagawa naman niyang makuha rito ang babae bago bumagsak at sumabog ang pod sa lupa. Sa kasalukuyan na iyon ay pinuntahan ni General Zod ang bahay ni Clark. Nang binaba na ng bida si Lois ay napansin niyang nasa panganib ang ina kaya't agad na umalis siya roon. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Si Zod naman ay tinanong kay Martha kung nasaan ang rocket ship ni Clark. Nang sinakal si Martha ni Peora ay tinuro nito kung nasaan ang hinahanap nila. Pero tiningnan ito ni Peora at napansin niyang wala roon ang codex na agad na sinabi niya kay Zod at galit na hinagis nito ang kotse nila sa kanilang bahay. Pero dumating na roon si Superman na mabilis na inatake si General Zod. Habang patuloy na tinutulak niya ito sa ere at pinagsusuntok sa sobrang galit ay nakawasak sila ng maraming mga establishmento. Hanggang sa bumagsak silang dalawa sa isang gas station ng Smallville. Nasira ang helmet ng suit ni Zod at dahil rito ay bigla siyang na-overwhelm sa mga bagong senses niya dahil sa pagiging exposed sa environment ng Earth.
Agad na inatake si Superman ang spacecraft ni Zod, pagkatapos ay kinuha at sinakay si Zod ng mga tauhan niya sa kanilang ship at umalis sa lugar. Ngunit nandoon na sina Peyora at si Nam-Ek upang pabagsakin si Clark habang ang army na pinangungunahan ni Colonel Hardy ay papunta na sa lokasyon nila upang atakihin silang tatlo kasama si Clark. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang umatake kina Superman at tumalsik rito si Nam-Ek. Pagkatapos ay inis na tumalon ng malakas roon ang kalaban at pinaslang ang piloto na umatake sa kanya at pinabagsak ang fighter plane nito. Aatakihin rin ni Peyora ang isang fighter plane pero pinigilan siya ni Superman at bumagsak sila sa establishmento kung saan nagtatrabaho si Pete. Subalit si Superman ay na-overpower ni Commander Peyora dahil sa galing nito makipaglaban at napatalsik pa ng malakas ang bida. Nagawang mapatalsik rin ni Superman ang kalaban ngunit dito na siya pinagtulungan kalabanin ng malaking Kryptonian na si Nam-Ek kasama si Commander Peyora. Dahil sa pagtutulungan ng dalawang kalaban kay Superman ay madali nila siyang nabubugbog kahit papilitin ni Superman na kalabanin ang mga ito. Hanggang sa pinagbabaril sila roon ng helicopter ni Colonel Hardy pero hinagisan sila ng sasakyan ni Nam-Ek. Mabilis na sinalo ni Clark ang isang sundalo rito ngunit agad na sinuntok siya ng kalaban at ang helicopter ni Hardy ay bumagsak na roon. Ang mga nagkalat na sundalo naman ni Colonel sa paligid ay sobrang bilis na kinalaban ni Commander Peyora at pinabagsak ang mga ito ng napakadali. Habang si Superman naman ay buong lakas na nakipaglaban kay Nam-Ek at hindi nagtagal ay nagawa niya itong mapatalsik ng malakas sa kalapit na tren. Ngunit si Peyora ay napatumba na ang karamihan sa mga tauhan ni Hardy at lalapitan na niya ang Colonel pero mabilis na hinampas siya ni Superman sa sahig at nawasak na rin ang helmet niya. Si Nam-Ek naman ay hinagis ang tren sa lokasyon ni Superman at ang jet fighter ni na Colonel Hardy ay pinasabugan ng missile si Peyora. Ngunit ang ship ng kalaban ay pinabagsak ang mga jet fighter at sinakay ni Nam-Ek rito si Peyora at agad na umalis na roon. Ilang saglit si Colonel Hardy ay sinabihan ang mga tauhan niya na hindi nila kalaban si Superman at umalis na rin siya sa lugar upang puntahan ang ina niya at alamin ang kalagayan nito. Pinuntahan naman siya rito ni Lois at sinabing alam na niya kung paano pipigilan sina General Zod. Maya-maya si Zod ay sinabihan ni Jax-Ur na nalaman na niya na ang codex ay nilagay noon ni Jor-El sa bawat cell ng anak niya at ngayon ang bilyon-bilyong DNA na lahi nila ay nakay Kal-El at hindi kailangan na buhay siya upang makuha ang codex sa katawan niya. Dahil rito si General Zod ay pinarelease na ang kanilang world engine, lumipad at bumagsak ito sa South Indian Sea habang ang Black Zero ship naman ni Zod ay pumwesto sa Metropolis City na pinagmasdan ng lahat ng mga tao roon pati na nina Perry. Agad na na-detect ito ng team ni General Swanwick mula sa kanilang base kasama si Dr. Hamilton. Pagkatapos ay pinagutos na ni General Zod na simulan na ang terraforming o ang pagbabago nila sa Earth na katulad sa planeta nila. Subalit ang malakas na impact ng energy beam mula sa Black Zero ship ni Zod ay nagdudulot ng matinding trahedya sa buong Metropolis. Samantala si Dr. Hamilton sa base ni Swanwick ay na-realize na kapag natapos na ang terraforming process ni Zod sa ship nila ay mamamatay ang buong sangkatauhan. Sa sunod na eksena si Lois kasama si Superman na dala ang rocket ship niya ay kinausap sina Swanwick at Dr. Hamilton. Sinabi rito ni Clark na ang ship niya ay may machine na tinatawag na Phantom Drive na meron rin ang mga spacecraft ni Zod. Kapag nagawa nilang ibagsak ito sa ship ng kalaban ay lilikha ito ng tila black hole na hihigop sa buong ship ni General Zod. Sumang-ayon rito si Swanwick at si Superman ay lumipad na roon papunta sa Indian Ocean at sina Colonel Hardy naman sakay ng military plane nila ay dinala na ang rocket ship ni Clark. Sa kasalukuyan na iyon si Zod ay pinuntahan ang scout ship sa Ellesmere Island at kinontrol ang mga bagong senses niya rito bago pumasok roon. Pagkatapos ay nilagay niya ang sariling command key rito upang makontrol ang ship pati na ang Genesis chamber nito. Pinagsabihan naman siya ng hologram ni Jor-El na itigil na ang mga plano niya pero si Zod ay binura sa ship ang system ni Jor roon at pinalipad na ito papunta sa Metropolis. Maya-maya si Superman ay narating na ang lokasyon ng world engine sa Indian Sea pero inatake siya rito ng defensive system ng ship na agad iniwasan niya. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Superman rito ay nagawa siyang gapusan ng ship at hinagis sa energy beam nito. Samantala ang mga jet fighter ni General Swanwick ay sinubukan pasabugan ng missile ang Black Zero ship sa Metropolis subalit hinihila lang ito ng malakas na gravity sa baba. Ang iba naman ay tumetama sa mga gusali hanggang sa hindi nagtagal ay pati ang mga jet fighter na ito ay sumabog na rin sa lugar. Sina Perry naman ay lumabas na ng gusali ng Daily Planet ngunit ilang saglit ay kamuntikan na silang mabagsakan ng isang building ng syudad. Subalit nakita ni Perry ang isang empleyado niya na si Jenny na natabunan ng mga debris. Tinulungan niya siya rito makaalis kasama ng isa pang empleyado ng kumpanya na si Lombard ngunit ang impact ng energy beam ng kalaban ay papalapit na sa kanila.
pero si Superman ay buong lakas na lumipad sa puwersa ng energy beam ng World Engine at ilang saglit ay nagawa niyang mapasabog ito at huminto na rin ang pagyanig ng ship ni Zod sa Metropolis at nagawa ng maligtas ni Perry si Jenny sa mga debris. Si Lois naman sa military plane ay nilagay na ang command key ni Clark sa pod ngunit hindi ito pumapasok. Ilang saglit si Zod sakay ng scout ship ay papabagsakin na ang military plane ni Hardy pero mabilis na inatake ito ni Clark. Pagkatapos ay ginamit niya sa loob nito ang kanyang heat vision at nagtamo ng malaking damage ang ship na kinabagsak nito sa Metropolis at kinawasak ng Genesis chamber rito. Si Hamilton naman ay napansin na hindi nakalinya ng tama ang pod kaya't nang inayos niya ito ay pumasok na ng bahagya ang command key. Subalit pinuntahan sila roon ni Peyora na madaling pinabagsak ang mga tauhan ni Colonel Hardy sa eroplano. Pero si Hamilton ay nagawang ipasok ng tuluyan ang command key sa pod at si Hardy ay binagsak na ang military plane nila sa Black Zero ship. Nahulog rito si Lois at sina Jax Ur sa loob ng ship nila ay hinigop na ng black hole. Nakita at mabilis na niligtas ni Superman si Lois sa ere habang ang buong ship ni General Zod ay hinihigop na ng black hole at si Clark ay buong lakas na lumipad palayo rito. Binaba na ni Clark si Lois at nagkahalikan sila subalit napansin ng bida na lumabas si Zod ng scout ship at sinabing dahil kay Clark ay nawala na ang lahat sa kanya at galit na inatake siya nito. Matapang na kinalaban siya ni Superman at napunta sila sa isang gusali kung saan ginamit rito ni Zod ang kanyang heat vision, ngunit hindi niya alam kung paano kontrolin ito at pagkatapos ay tumalon siya paalis roon. Hinabol ito ni Superman at habang naglalaban ay nakawasak sila ng mga gusali sa lugar. Galit na nakipaglaban pa rin si General Zod kay Clark at habang nakikipaglaban sa kanya ay mas lalong nasasanay siya na mag-adapt sa environment ng Earth pero si Superman ay buong lakas pa rin na nakipagtunggali kay General Zod. Hanggang sa sinabi ni Zod sa kanya na matitigil lang ang laban nila kapag namatay ang isa sa kanila. Ilang saglit ay nagawang mahampas ng malaking bakal ni Zod si Clark pagkatapos ay tinanggal na niya ang armor sa buong katawan. Natuto na rin makalipad si Zod at pinagpatuloy nilang dalawa ang kanilang matinding bakbakan sa ere na halos magkapantay lang sila ng lakas at galing. Ngunit nagawang ihagis ng napakalakas ni Zod si Superman na nakawasak ng maraming building, pagkatapos ay dinala niya si Clark sa kalawakan at naglaban sila sa satellite ng Wayne Enterprise na nawasak rin nilang dalawa. Subalit ilang saglit ay nagsimula na silang bumalik sa Metropolis habang naglalaban pa rin sa ere at bumagsak sa isang istasyon ng tren ng syudad. Si Zod naman ay sinabing dahil sobrang importante sa kanya ang mga tao ay ginamit ni Zod ang heat vision niya upang atakihin ang isang pamilya roon na hindi na makaalis dahil sa heat beam niya. Pinakiusapan siya ni Clark na itigil ito ngunit tumanggi si Zod kaya't napilitan ang bida na balian ng leeg ang kalaban na agad na kinabagsak nito. Nagsisi si Clark sa nagawa niya pagkatapos ay nilapitan siya ni Lois upang pakalmahin. Lumipas ang ilang araw, ang isang military drone ay pinabagsak ni Superman sa harap ng sasakyan ni General Swanwick at sinabi niya rito na hindi nila malalaman kung saan siya namamalagi. Tinanong naman siya ni Swanwick na paano kung isang araw ay kalabanin niya ang Amerika. Sumagot si Superman na sa Amerika na siya lumaki at naparoon siya upang tumulong at kailangan lang nila magtiwala sa kanya pagkatapos ay lumipad na siya paalis. Sa sunod na eksena ay bumalik si Clark sa puntod ng ama niya kasama ni Martha at inalala nila ang kabataan ni Clark na naglalaro at may suot na pulang kapa. Dito pa lang ay na-realize na ni Jonathan sa kanya ang future niya at ang mga potensyal sa kanya. Sinabi naman ni Clark sa ina na plano niyang kumuha ng trabaho kung saan madalas siyang makakaalam ng balita sa paligid at walang magsususpetsa sa kanya kung pupunta siya sa mga mapanganib na lugar. Sa inaayos uli na Metropolis ay makikita si Clark na nasa bike niya at pumasok sa gusali ng Daily Planet. Pagsakay ng elevator ay sinuot niya ang kanyang eyeglasses, pagkatapos si Perry ay pinakilala siya kina Lois at masayang winelcome naman siya ng babae. Dito na natatapos ang astig na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.